Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay nagbabayad na sa kanyang kasalanan at ang nagpaparangal sa kanyang inay parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay paliligayahin naman ng kanyang mga anak at ang panalangin niya'y agad diringgi ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asawa ay parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhin kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa, at paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya. "Iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata." Nagbangon siya at inuwi nga sa Israel ang mag-ina.
Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkelao ang nagahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya ay natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazareth sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta. Siya'y tatawaging Nazareno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sunday muli sa inyong lahat. At syempre, 3 days after Christmas, narito na naman tayo. At nakakatuwa na sa gitna ng paalala sa ating kasama natin ng Diyos, si San Jose na naman ang magbibigay sa atin ng halimbawa tungkol sa pamumuhay natin ng kahulugan ng Pasko. Ano yon? Sa araw na ito yung inaalala natin, kinailangan nilang tumakas papuntang Ehipto. Bakit? Kasi si Lord mapapalagay sa alanganin dahil kay Herodes. Ito yung tinatawag natin sa misteryo ng Santo Rosario Flight to Egypt, no? Na pag-alis nila para mailigtas si Lord. Abay mga kapatid, ang hirap nito ha. Ang daming katotohanan pwede nating tingnan sa buhay natin. Ang una, kasama natin si Lord. Pero remember, the Lord is there, but because siya ay napakahalaga sa buhay natin, sisirain ng demonyo yan. So yung presence will always be put in danger because of situations in life. Minsan nariyan na si Lord, mawawala pa yan, kasi minsan matutukso tayo na gawin ang magtatanggal sa ating buhay ng presensya ni Lord. Nakakalungkot yun, pero nangyayari. Pero nariyan ngayon yung role ni Saint Joseph. Na because, again, nalaman niya, mapapalagay sa alanganin ang kanyang anak, ang kanyang asawa. So he made a decision, very hard, kasi aalis ka sa sarili mong bayan, mag-iibang bayan ka sa lugar na maaaring wala siyang kakilala, magsisimula ng panibagong buhay, pero di siya nagdalawang isip. Why? Because it is to protect those who are of true value sa buhay niya. And that is His Lord. Eh tayo mga kapatid kaya, do we consider the most precious treasure in our life is God is with us? Kung ito'y totoo, then what do we do to protect it? What do we do so that we will not lose Him? Mga kapatid, ito na naman tayo. Ang daming pagkakataon sa buhay natin, susubukin tayo dyan. Maraming pagkakataon, matutukso tayo para talikuran si Lord. Para minsan, siya ay mawala sa buhay natin. Okay, pwede naman magsisi, ano? Pwede naman balikan. Baka naman pwedeng imbis na ganun, ipagtanggol naman natin. Panindigan naman natin. Atin naman si Lord ipaglaban. Oh, ano na? Sa Paskong ito, naibigay na sa atin ang regalo na kasama natin ng Panginoon. Kaya ba natin siyang pag-ingatan? Kaya ba natin siyang ipagtanggol? Kahit pang ibig sabihin nito, tayo minsan ay mahihirapan. Sana po katulad ni San Jose, may sagawa natin sa buhay ito. Yan din ang halimbawa ng napakaraming santo. Making God the most precious treasure in one's life. Sana si Lord talaga, yun siya sa atin. Oh, huwag kalilimutan, Merry Christmas ha? At di lang yan, always be blessed and be a blessing.